Meron bang study na halimbawa, itong isang party list na ito nagpapakilala anti-corruption daw. Oo, pero tahimik. I mean, sa nangyayaring lahat ng corruption issue, wala ka narinig sa kanila. Kunding mga nagkukunwari na makamanggagawa pero mga CEO at malalaking kapitalista pala yung mga party list nominee. So the usual thing. And in fact, again, I don't want to mention names muna kasi kailangan pa namin i-verify ng mabuti ito kasi yung Tingog party list na alam naman natin na sa kasalukuyan ay asawa ng House Speaker yung nag-occupy ngayon. Ngayon, ang nangyari, yung first nominee nila, anak nung House Speaker. Tapos, strangely enough, yung kasalukuyan na party list representative na asawa ng House Speaker nasa lower rank. Yung wala siya dun sa top 3 na party list representative. So, kumbaga, yung ganong klaseng dynamic, parati pa rin nangyayari ngayon. So, apparently, yung asawa, pinalitan ng anak. So, ayaw natin yung klaseng sitwasyon. Dadagan, Mahalita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod, okay. Hindi, mukha akong bangang. Okay, magandang buhay. Nagbabalik na naman ho tayo mga kabitan. Matt, salam ho sa inyo. At itong pag-uusapan na naman ho natin ay patungkol ito sa party list. Kung saan ngayon ay binabalasa na ho ng kontradaya. Itong si Professor Dan mga kabalitaan ay mantakin nyo po mga kabalitaan. Isa sa inalimbawa ho nito ay ang Tingog party lists. Talagang in-expose. Expose. Binanggit lang ho dito yung Tingog party list na hindi ho nila gusto yung mga nangyayari ho dyan. Mismo yung kontradaya, itong si Professor Dan ay ayaw niya pong mangyari yung mga ginagawa ho ng Tingog party list dyan na gagayahin ho ng karamihang mga party list group. Kung sila ay makakuha ng pwesto, upuan dyan sa Kamara mga kabalitaan. Pero bago pa po ang lahat, of course, talagang nasusubaybayan ho natin itong ating pinaka-intro ho sa lahat na ipapakilala ko ang mga taong ito, district representatives at party list representatives na kung ako masusunod, hindi ko po ito iboboto mga kabalitaan. Kayo na pong humusga ho dyan. Basta para lang ma-memorize nyo yung mga pangalan ho nila, distrito ho nila, at party list na dinadala, pati na yung mga pagmumukha ho nila, kailangan pong panoorin ang video ito para ma-memorize nyo po at hindi ho kayo malito sa oras na kayo ay boboto sa midterm election 2025 kabalitaan. Yan po yung ibig sabihin ho natin dyan. Hindi ho natin sila pinopromote. Pero kung gusto nyo ibotohan sila o iboto nyo, nasa sa inyo na ho yan. Pero yung punto ho natin para makilala nyo sila mga kabalitaan. Dahil sila po ay aktibo na talagang bumaba na to kay Tatay Digong Duterte sa mga Duterte. Sila ho ang kumukontra at talagang binubuli na ho nila dyan sa mayabang kapulungan kabalitaan. Narito, panoorin ho nating lahat.
alam nyo na. Babalik ko tayo mga kabalitaan at heto na nga, sisimulan na ho natin mga kabalitaan itong paksaw natin patungkol sa panayam kay Manong Ted o ni Manong Ted sa isang professor ho na si Sir Dan sa kontradaya mga kabalitaan para ho sa mga party list group ng ating bansa. Dahil malapit na pong halalan nitong taon na ito, kaya kailangan balasahin lahat. At meron hong pagbubulgar itong si Professor Dan na isa sa di umano itong tingog party list mga kabalitaan na hindi ho nila nagugustuhan yung salitan ng mag-ina, ng sinong kapamilya, parang pinasukan na rin ho ng dynasty, political dynasty, itong party list na ito o sa ninong mga party list na ngayon ay siyempre, gagamitin ho nila yan ng mga kilalang mga personalidad na para sila makapasok ho dyan sa kamara. At alam nyo na, yung iba ay magpapanggap, gagamitin lang itong si Diwata, gagamitin sa vendor party list at pag nanalo, iba na yung uupo dyan sa kamara. Sasabihin na kami ay maka-vendor, isa akong vendor. Dapat, pag sinabing vendor party list, dapat yung vendor na edukado yung mauupo dyan sa tawag dito sa kamara. O di kaya yung Bisaya Good Party List o si Sir Grico Belgeca ay talagang markado na ho yan sa kanyang talino at isa po siyang Bisaya kasi taga Iloilo siya sa Visayas banda, kaya yung Bisaya Good Party List ay nararapat lang din na dapat makaupo si Sir Grico Belgeca na siya ang magdadala ho sa tingog ng mga kababayang Bisaya to say Bisaya ako. Kailangan iboto ho yan mga kabalitaan para ho makakuha ng pwesto diyan sa kamara at magiging represente ho nating mga Bisaya mga kabalitaan. Of course, para na rin na maintindihan ho natin, kasi nga sabi ko nga kanina na political dynasty ay naandyan na ho sa party list group na yan. At heto po, at i-discuss ho ito ni Manong Ted mga kabalitaan yung kanilang diskusyon patungkol ho ito sa political dynasty. Ating pakinggan, kaya nga po panoorin natin ito at para maintindihan natin kung ano po ho ba yung kanilang laman ho ng kanilang diskusyon sa oras na ito mga kabalitaan. Take note po, inihalimbawa ho dito yung tingog party list. Ibig sabihin, hindi ho nila nagustuhan kung anong mga discarding galawan ho nila dyan sa kanilang party list na iyan mga kabalitaan. Wow, ang isa po sa mga convener ng Kontra Daya. Magandang umaga po sa inyo at masagana at makabuluhan na bagong taon sa ating lahat, Sir Danny. Yes, Sir Ted, DJ Chacha, at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, magandang umaga, mapagpalayang bagong taon at isang kontradayang bagong taon sa ating lahat. Salamat, Sir Professor. Kami lang po'y tumawag para kumustahin po kayo dahil alam po namin na kayo po ay naging abala na sa pag-aaral po sa mga nominado ng mga bawat party list na pinahintulutan nga na makilahok sa eleksyon ngayong pong Mayo. Kumusta po, Sir? Okay naman po, tuloy-tuloy naman yung pag-aaral. Nasa proseso na po kami ng data verification. Ang target, hopefully ma-release na namin ngayong buwan po sana. Pipilitin po namin ma-release ito after due diligence sa research. Pero alam mo Ted, DJ Chacha, talagang talamak yung mga political dynasty, malalaking negosyo. Without naming names for now, may mga party list group na hindi lang isang faction, kundi dalawang faction yung bilang ng mga nominado, kailangan pang i-resolve ito ng COMELEC. Tapos meron pang isang party list group na kunwari sila raw ay makamagsasaka, pero yung isa sa mga nominado nila dating taga PNP at kataas-taas ang position pa ng PNP yung ino-occupy. Things like that should be known to the public, and you can expect Ted and DJ Chacha na isa sa publiko po namin yung datos na ito as soon as we verify everything po. Opo, gaano po ngayon kahirap ito sa inyo pong grupo, Sir Danny, na 10 ang listahan ng bawat party list nominees? Okay, magandang tanong po yan. So, syempre, tayo ay merong 156 na party list group. So, kung i-multiply mo by 10, 1,560 yung kailangang isa-isahing mga pangalan, bukod pa dun sa general profile ng mga party list. And then, as I mentioned, Ted, DJ Chacha,
yung may mga party list group na dalawang faction. So ibig sabihin dalawang grupo 'yan. So we're talking within the border of 1,600 individuals. You know what's interesting, Ted? Kung alam mo kung tatakbo ka bilang party list nominee, di ba dapat isa sa publiko mo yung profile mo? May mga talagang may mga listahan pa kami na no data available pa at least publicly speaking. Kaya nga masinsin pa yung research na ginagawa namin. Bukod pa sa mga party list group na apparently nangangampanya lang sila sa isang baluarte o sa isang area, kaya limitado yung impormasyon nila. At least publicly speaking. Ted, ang medyo kakaiba ngayon, syempre nakatulong kahit papano yung pagsasapubliko ng COMELEC ng kanilang mga CONA, yung Certificate of Nomination and Acceptance. Kaya lang yung iba kasi napaka-general, yung halimbawa, isang party list nominee, sasabihin siya ay businessman o kaya sasabihin siya ay farmer. So kumbaga parang isang linya lang, wala nang full credential or specific designation na nakalagay. So we take that with a grain of salt usually at titingnan namin kung totoo ba talaga yung nakasulat doon sa CONA. So medyo may kakaibang karakter ngayon yung research kasi merong mga bagay na naisa publiko na nakakatulong kahit papano pero napaka-general pa rin ng description ng mga party list nominee po. Ilang kayo dito? Gaano kayo karaming grupo dito, Sir Dan, sa napakabigat na challenge na ito at saan kayo humuhugot ng panggastos? Hindi naman natin may tatanggi, ang lahat ng ito may gastos. Oo. Okay, una sa lahat, sa usapin ng gasto, syempre we rely on donations from our member organizations and our volunteers. Sa kaso ko, dahil ako naman ay sumusweldo bilang guro, pagka may maliit na honorarium na binibigay for voters education, hindi ko na siya kinukuha at dinodonate ko na lang sa organisasyon para kahit papano ay makatulong po ito. Tapos gaano karami, we're talking of at least 30 na mga, I stand corrected, at least 50 na mga katao na tumututok talaga dun sa ganitong klaseng research. So sila ay mula sa iba't ibang sektor kasi bilang sectoral organization, ang Kontradaya ay binubuo ng kabataan, mga taong simbahan, mga IT professional, mga guro, at iba pang mga gawain. So may mga volunteer na binigay yung iba't ibang mga sektor para sila po ay makatulong sa research na ito. Pero ito po ay voluntary, kaya sa usapin ng gastos, nakatulong na kahit hindi sila bigyan ng honoraria ay kumikilos pa rin po. Oo, papaano kaya kung merong gustong tumulong sa inyong organisasyon? Alam mo yung mga hindi lang gustong magpakilala pero gusto mag-ambag kasi nga sa kinakailangan nyo kahit papaano na pantawid man lamang sa mga pangangailangan nyo basic, no? Oo, papaano? Opo, pwede po silang magbigay ng DM through our X account at Kontradaya, pwede rin sa aming Facebook page na Kontradaya, then yung aming username, or pwede rin magpadala ng mensahe sa aming email address na kontradaya@gmail.com. Ngayon pa lang, Ted, gusto ko rin palang pasalamatan, buti na lang nabanggit mo, na meron ding mga volunteer na kusang, mula nung nagkausap yata tayo a few months ago, they came forward to volunteer certain information about the party list group. Malaking tulong po yon kasi we take in the information and then verify din po namin. So there are certain cases na ginagawa na po yan ng mga nagbo-volunteer na ayaw magpakilala nga at nagpapasalamat po kami ng taus-puso roon. Okay, sige. So dito ngayon sa inyong ilalabas na informasyon, hindi naman sa ako ay masyadong demanding, Sir Professor Dan. Oo. Meron bang study na halimbawa, itong isang party list na ito nagpapakilala anti-corruption daw? Oo. Pero tahimik. Sa nangyayaring lahat ng corruption issue, wala ka narinig sa kanila. As a matter of fact, may mga sinasabi daw po na ang iba nga dito involved sa corruption mismo. Meron din po mga sinasabi na sila daw po ay para sa mga magsasaka. Pero ni minsan di mo sila narinig o wala silang advokasya sa Kongreso para sa kapakanan ng mga magbubukid. May ganun ba o medyo mas dagdag na napakaraming trabaho yun? Opo, meron pong ganong datos, and in fact we would even tell you na merong mga mayor na third termer na ngayon at sila ay tumatakbo bilang mga party list representative. Legally, there's nothing wrong with that, pero you and I know na parang ginagawa lang nilang placeholder yung sarili nila bilang party list nominee, and then most likely babalik din sila sa kanilang pagiging mayor pag natapos na yung pag na-lift na yung kanilang term limit. So may mga ganon at in fact I should also tell you na meron ding mga nagkukunwari na makamanggagawa pero mga CEO at malalaking kapitalista pala yung mga party list nominee. So the usual thing, and in fact again I don't want to mention names muna kasi kailangan pa namin i-verify ng mabuti ito.
merong isang party list group na ang mga nominado ay iisang kumpanya. Halos lahat ng mga nominado nila ay iisang kumpanya lamang yung pinanggagalingan. So may mga ganong kaso po. Okay, Sir Dan, paano tayo makakatulong sa kampanya na kasi unfortunately ang realidad na nangyayari nga hindi na po kasi compliant yung mga nakaupo ngayon, majority sa kanila doon sa requirement na 2% na kinakailangan pong makuha mong boto sa party list, no? Hindi na compliant po. Halos silang lahat. Opo, ilan lang ang nakapag-comply dyan. So ngayon po kasi, alam nila na makakuha ka lang doon, makasabit ka lang, may isa ka ng upuan ka agad Opo. Plus yun nga, no, yung hanggang ngayon tila, wala pa rin, mangmang pa rin ang maraming botante sa party list. No, kaya doon sa mga lugar nila, sabi mo nga, may mga nagpo-focus sa mga particular lang na mga bayan, di ba, o lungsod. Kasi ang target mo lang dito, makakuha ka lang ng ganito karaming boto, plus yan, pasok ka na, meron ka ng 1 seat, di ba? Ang iba nga namumuhunan talaga dito. So, paano ang maaari natin gawin sa mga nakikinig ngayon para lang makatulong sa inyo sa informasyon doon nga sa pagpili sa party list na kanilang iboboto? Okay, magandang tanong po yan. Siyempre, malaking papel po yung media rito. Dapat talaga iwasan nating maging underreported aspect yung party list election. Kasi for the most part of the election coverage, mas nagpo-focus tayo dun sa mga prominenteng individual at kadalasan mas yung senatorial race or yung mga kontrobersya sa local, sa mayoral or gubernatorial races, yung mas natututukan po natin. Mahalaga itong mga impormasyong ito, pero yung party list, tama ka, dapat talaga pinututukan yan. Siguro, Sir Ted, just a few remarks lang tungkol sa sinabi mo na less than 2% yung nakukuha ng maraming mga party list group kasi ito ay batay dun sa, alam mo na rin ito, sa desisyon ng Korte Suprema na baguhin yung formula. Pero gusto ko lang sanang iklaro na mas fundamental na usapin dito yung paggamit o yung pag-hijack ng party list group ng iba't ibang mga interest group including the political clans and big businesses. Kasi on one part, yung 63, ulitin natin 63 na party list seats, maganda sana na ma-maximize yan. Kasi dati, nung stricto tayo sa 2%, hindi napupuno yung required na number, yung 20% of total seats sa House of Representatives. Maganda na ngayon napupuno natin. Kaya lang, Ted, ang tanong, okay, napupuno mo nga yung 63 seats, kahit na less than 2% lang yung nakukuha, pero kung sino-sino na lang yung nailalagay diyan. Yun yung problema. Pwede bang magbanggit ng isang particular na party list group? Kasi yung Tingog party list na alam naman natin na sa kasalukuyan ay asawa ng House Speaker yung nag-o-occupy ngayon. Ngayon, ang nangyari, yung first nominee nila, anak nung House Speaker. Tapos, strangely enough, yung kasalukuyan na party list representative na asawa ng House Speaker nasa lower rank. Yung wala siya dun sa top 3 na party list representative. So, kumbaga, yung ganong klaseng dynamic, parati pa rin nangyayari ngayon. So, apparently, yung asawa, pinalitan ng anak. So, ayaw natin ng ganung klaseng sitwasyon na may political dynasty ka na. And what makes matters worse, parang yung upuan, basta-basta mo na lang na ibinibigay kung kani-kanino at kung kamag-anak ka, mas malaki ang tsansa mo na maging party list nominee, assuming na makakuha ng kahit isang upuan yung party list group na ito. Ganun kalala yung sitwasyon ngayon. Oo. Sa totoo lang talaga, Dan, mas lumala at palala ng palala. Opo, tama po yun, palala ng palala. And in fact, ako, sana pagbigyan ako ng mga kasama ko sa Kontradaya, nangako ako na hindi ako magbibigay ng ng figure sa kasalukuyan. Pero kung dati po, at least 70% yung magiging, yung na-flag namin, malamang kesa sa hindi, baka mahigit pa. Ayokong i-preempt yung magiging sitwasyon, pero ganun kalala talaga yung sitwasyon ngayon, Ted at DJ Chacha. Sige po. So, Sir Dan, we will not preempt your study, pero anong mga, ngayong buwan na ito, posibleng lumabas ba itong inyong pag-aaral? Kasi nga, kami katuwang ninyo. Ako'y magbabato-bato sa langit dito, ha? Pasensya na po sa lahat ng ating mga kaibigan o mga kakilala o anuman pong dahil sa totoo naman sinasabi po ni Sir Dan, at mawalang galang lang po nga sa inyo, 'di ba? Oo. Talaga pong kinumander na ito pong party list system Pati itong party list system nga po gusto niya pa ho talagang kamkamin. Yan ang katotohanan. Kailan kayo maglalabas, Dan, ng inyong impormasyon? Wala pa
pong nakaset na date pero ang target po talaga ay within this month. At salamat pala Sir Ted sa pangungulit mo. Napupush talaga yung mga volunteer namin at saka yung mga nagdo-double check para tapusin na talaga ito. Maganda po yung ganyang klaseng pangungulit para po gampanan ng mas maaga ng sigurado yung amin pong trabaho. Salamat. Sige, so salamat na marami, Professor. May tanong ka ba siya? O antabi din tayo sa kanilang resulta. Pero ano man po ang maaari niyo pong itulong din para po sa grupo po nila Sir Danny. Maaari po kayo magmensahe po sa amin. Kami po tutulay din para po makakonect po kayo sa grupo po nila Sir Danny. Mabuhay kayo, huwag kayo magsasawa na maglingkod sa bayan, Professor, at sa grupo ng Kontra Daya. Salamat na marami, Dan. Salamat po, Kontradayang Bagong Taon. Thank you. Yan nga po si Professor Danilo Araw ng grupong Kontra Daya. Ngayon po mga kabalitaan, napapakinggan na ho natin yung isang professor kung saan ay talagang kanyang halatang-halata na, kinumander na daw di umano. Ito mga party list groups na sumasali ho para sa darating na halalan kasi nga inaabuso na di umano ang kapangyarihan ng mga ito. Isa sa ginawang halimbawa ni Professor Dan ay itong Tingog Party List. Mantakin nyo pa naman kung hindi ko nagsasalita si Professor Dan, ay hindi natin alam ay sila lang magkakamag-anak yan dyan sa Tingog Party List. Mantakin mo, asawa, anak, tapos salitan lang. Di po ba? So nabulgar tuloy. At kinumander, inabuso yung kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanila sa party list na ito. Malamang hindi lang nag-iisa itong Tingog Party List. Kasi nga hinimay-himay pa until now ni Professor Dan itong kontra daya na advocate kung saan ay talagang binabantayan ho nila mga kabalitaan itong mga party list group na sumasali ho. Kasi nga sabi ni Manong Ted, nagpapanggap po sila na sila ay para daw sa bayan, sila ay para sa mga magsasaka, sa mga tawag nito, sa mga laborer at kung ano-ano pa, ay may mga posisyon pala sa malalaking company. Mga namumuhunan pala sa ating bansa at ginagamit lang ho itong party list na ito para makakuha ho ng pwesto dyan sa kamara. Ay naku buhay. Kahit saan na ho mga kabaitan, kaya nga marami nga tama nga yung sinasabi ni Tatay Digong dati na o sa grupo ni Tatay Digong na sana buwagin na ho yung party list na yan. Kasi nagagamit lang ho sa hindi magandang gawain at marami hong mga oportunista ho diyan mga kabalitaan lalo na pag sa kanilang mga interest ay para maproteksyonan kung ano ho yung mga kanilang kalakaran ho. Kung ano yung mga kanilang negosyo. At biruin niyo po, kung makapasok ko yung party list niyo, sabihin na lang ho natin itong vendor party list. Sino ba yung sikat na tagaluto? Dati si Diwata. Paano pag magiging first nominee yan ng vendor party list? Pupunta ho yan sa kamara, nakabarong Tagalog na ho yan. At talagang makikipagdebate ho. Malamang itong si Diwata, ang gagawin niya lang dyan sa kamara ay paglulutuan yung mga buhaya dyan ng masasarap na lechon manok. Ano ba yung tawag sa manok niya? Sikin? Sikin, ano ba tawag? Basta kay Sikin yun eh. So, ngayon po, ay talagang inihalimbawa ko itong Tingog Party List. Mantaki sa dami-rami, Tingog Party List pa yung binanggit ho dito. So ano po bang ibig sabihin nito? Para mamulat yung taong bayan na ito pala yung Tingog Party List mga kabaitan. Ito pala yung mga ginagawa dyan sa loob. Palit-palitan lang ho, salitan lang ho silang magkakamag-anak, anak at asawa. Hay buhay mga kabalitaan. Anyway, kung nagustuhan nyo po itong ating reaction video ngayon, huwag kalimutan i-share nyo po at panoorin nyo na po hanggang matapos ang video ito. At of course, yung ads natin huwag kalimutan, salamat sa panonood nyo at ituloy lang ho lagi sa ibang pa mga video natin, may mga ads, ituloy nyo lang yung panonood para at least makakatulong kayo sa atin mga kabalitaan. Comment, like at i-share yung video at pindutin na rin ang notification bell kabalitaan.
Kaya kita-kitso tayo sa susunod pa mga video ating i-upload. Huwag kalimutan, Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng mga Pilipino saan mga lupalop ng ating mundo, ito ay bahay nyo, hindi lang bahay ko, kabalitaan. Sama-sama nating papanoorin at alamin ang mga kaganapan pangyayari sa ating lipunan. Kaya ako po'y magpapaalam na, matsalam ho sa inyo, mabuhay tayong lahat, manigong bagong taon 2025. To God be the glory. Mwah mwah. Chip chip. Peace out.